Hallelujah, Hallelujah. Sa punay manatiling, siya'y sa atin lalagi, mamumungang walwalhati. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni nang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maaari niyo po bang batiin ang inyong katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, likas sa atin bilang mga tao na tayo ay may tinitingala din na kapwa-tao. Ang bata, kapag tanungin mo sila, madalas ang kanilang sasagot sa katanungang, "Sino ang iyong iniidolo?" Madalas nilang sasabihin ang kanilang mga magulang. Tama po ba? Ang mga bata, tanungin mo, "Sino ang inyong iniidolo?" Madalas, isang personalidad na madalas nilang mapanood sa telebisyon, madalas nilang mapanood sa kanilang social media. Tayo ding mga tao, mga nakatatanda, meron din tayong mga taong iniidolo. Marahil isang personalidad, minsan madalas ay mga artista, iniidolo natin sila. Kaya nga madalas kapag tayo ay may iniidolo, nagagaya natin yung kanilang pananalita, yung kanilang pananamit, yung kanilang itsura minsan dahil sa ating pag-iidolo sa kanila. Pero mga kapatid, magandang katanungan po ito sa atin. Kung meron tayong tinitingalang tao, ano kaya ang tingin natin sa Diyos? Ano kaya ang tingin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno? Marahil ang sasabihin natin, "Father, binibigyan po namin siya ng parangal. Binibigyan po namin siya ng papuri. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa Kanya." Tama po yun. Kapag nakikita natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi dapat nawawala ang parangal, papuri at pasasalamat sa Kanya. Pero ilan po sa atin dito mga kapatid ang nagiging kagaya at marunong sumunod sa mahal na pong Jesus Nazareno? Aminin man natin o hindi, minsan mas madaling sumunod sa mga iniidolo nating tao. Mas madaling sumunod sa mga tinitingala nating tao. Pero baka nakakalimutan po natin mga kapatid,
ang pagbibigay parangal, papuri at pasasalamat sa mahal na pong Jesus Nazareno ay pagsunod din at paggaya din sa kanyang pag-uugali at disposisyon. Minsan, mga kapatid, may mga pagkakataon na baka mas pinagkakatiwalaan pa natin ng ibang tao kaysa sa tinig ng Diyos. Baka minsan, mas pinagdududahan pa natin ang turo ng Diyos kaysa sa pananaw ng tao. May mga pagkakataon, mga kapatid, mas pinaniniwalaan pa natin ang sabi-sabi ng mga tao kaysa sa turo ng Diyos. Kung tunay tayong nagbibigay parangal, papuri at pasasalamat sa mahal na pong Jesus Nazareno, pagkatiwalaan natin siya, paniwalaan natin siya, gayahin natin siya, tupdin ang kanyang utos. Di ba ganyan din naman po yung karanasan ni Abraham sa ating unang pagbasa? Marahil may agam-agam siya sa mga responsibilidad na inatas sa kanya ng Diyos. Marahil marami din siyang katanungan sa responsibilidad na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Pero napakinggan po natin sa ating unang pagbasa, sa bawat pagsunod ni Abraham, may kaakibat itong biyaya at gantimpala. Mga kapatid, ang pagsunod sa Diyos may kaakibat na pagpapala at biyaya. Mahirap man ito sa simula, pero alam natin na ang mga taong sumusunod sa Diyos, pinagkakalooban niya ng pagpapala at gantimpala. Kaya sa mga susunod, mga kapatid, kapag sinabi mong tinitingala mo ang Diyos, sinusunod mo ang Diyos, binibigyan mo ng parangal ang Diyos, binibigyan mo ng papuri sa Diyos, huwag ka lamang pumalakpak, huwag ka lamang sumamba, bagkus gayahin mo ang kanyang buhay, gayahin mo ang kalooban ng Diyos, gayahin mo ang pagmamahal ng Diyos. Dahil sa mga oras na ginagaya mo ang Diyos, yan din ang tunay na nagsasabing binibigyan mo siya ng papuri, parangal, at pasasalamat. Huwag lang nating iduluhin ang ibang tao. Baka marahil may mga pagkakataon ang iniidolo natin, mga bulaang propeta. Pero anong paalala sa atin ng Panginoon? Kung gusto mong magbunga ng mabuting bunga, sumunod ka sa Diyos. At sa pagsunod mo sa Diyos, pagkakalooban ka ng pagpapala at biyaya. Mga kapatid, tingnan po natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Siya po ang ating idoluhin. Siya po ang ating sundin. Siya po ang ating tupdin. At pagkakalooban niya tayo ng pagpapala at gantimpala. Amen.